Yung Boulevard. Pero syempre hindi naman isang oras na lakaran talaga yan. Syempre may mga ano yan, mga stopover. Mahigit Oo isang nga oras pala. din. Napakalaki ng Boulevard. Oo nga pala guys, saludo nga pala kay Midnight kasi kahit gano'n niya kamahal yung casting, iba din pagmamahal niya sa coaching. Si Nine Pero Midnight iba ka nga pagmamahal ko sa pala partner nun. ko. Shoutout mo. Yan, binabati ko. Si Kalusi, kung nanonood ka man, sana nanonood ka. Yun. Sana all. Oh, Ikaw, wala ka ba shoutout? Wala ka ba Ay, shoutout? nanguhuli ka ng chismis Midnight ha. Tingil-tingil pa ako Syempre ha. naman. 24/7 active ang aking passive, Chantel. Dapat hindi ko na sinimulan eh. Ang lakas na recoil, guys. Oh, eto na. Alpha mo na yan, sabi ng Indonesia. Oh, ito walang ka-recoil. Pag pinik mo, walang punish. Mula dito sa side ng Saudi Arabia kasi sila mismo nagtanggal nung Eve. Obvious na naman ang pinili. Same draft ang mangyayari ata dito, Chantel. Baka show na naman. Hindi! Kinuha na! Ay! Kinuha na yung Louie. Sabi nila, don't let Suns teleport the whole team. Dapat hindi daw sila makakaalis ng Saudi Arabia. Bawal lumipad ang Indonesia. So, Suns and Phoebus tuloy. Louie and Phoebus. Para yun sa KSA. Kinuha na si Suns. Naging-import bigla ng KSA. Kukuhanin bigla na Twisted Minds, no? Ito sa Indonesia, ano ba maganda? Kuhanin na lang yung hero ni Chewe. Grabe si Coach Lyric, no? Nakangiti lang habang nagda-draft. No pressure. Kasi, syempre, kailangan niya pakita sa mga players niya na ako, relax lang ako. Kahit tayo game 1, di ba? Ano lang to? Guys, konting adjustment lang eh. Nakikita niyo naman yung mukha niya. Konting adjust lang. Kunin natin to Louie. Pero yung Indonesia, ano din? Parang ang laki ng problema nila. Kinuha nila yung 1-1 tsaka Uranus pero export na naman mula sa Saudi Arabia. Oo nga. Effective daw kanina eh. Tsaka ang hirap niyan pagka nasaktuhan kay Chewe. Parang ang hirap kay Chewe. Nasusunog ka. Hindi mo pa naiikutan pang crossbow of Sang. So anyway, Valentina binandito ng side ng KSA. Parang dami pa kasing heroes for Suns though. So ang dami pa niyang choices. So Indonesia ngayon will ban out Irithel. Wow. Pwede ba sila mag-ban ng other marksman hero? Same nung ginawa nilang ban kanina. I'm not sure if tatanggalin nila yung Moscow. Kasi baka nahirapan si Chewe dun sa Moscow ni Sano. But even then, ako talaga advocate ako ng Bruno versus 1-1. Kasi pag nanalo ng laning stage si Bruno dito, automatic parang 5v4 lagi yung laban. Tas kapag tumaba lang yung Bruno, 3 sipa lang mula sa kanya, kayang-kaya niya nang tunawin yung 1-1. So, Saudi Arabia, if they want to close this game out earlier, maganda yung Bruno pick. Pero if hindi, pwede ka pa rin naman mag-Moscow kung trip mo lang. Pero baka kasi iban ng Indonesia. Oo nga eh. Kasi kanina, nakita nila yung set. Khalid. Ang iba dito ng KSA. Meron pa naman mga ibang heroes like hindi kasi ginagamit nga dito na para kami Kiboy. XP laner na tank din. Tank na XP laner. Parang ganun kasi yung function ni Kiboy pagka ito yung gamit niya. So, next naman for Indonesia could be Moscow na nga. Or other hero against, Moscow na nga. I think Bruno na to. Or baka last pick nila, kunin muna nila yung room para at least pakipag-agawan sila kay Kiboy. Ano magandang room dito? Rafaela, kuha sila ng Bruno last pick. Or Grak. Oo, no? And then, sakto lang pala yung, di pala ganun kaganda yung Grak. Edith, Cho? I think Edith Cho? Okay. Naka-show din sila kanina, di ba? Oo, naka-show din sila kanina. Actually, ito, yung yung Louie lang yun na bago. So far, sa mga na-pick na ng side ng KSA. Ganon din for Indonesia. Definitely wala na Louie. Ano kaya yung hero nila ngayon? For Suns, no? Hero ni Suns, parang either Vexana, Aurora, or Lilia lang. Tatlo lang yung pagpipiliin niya. Unless may ibang nakikita ang Indonesia. Kasi most likely baka maging Aurora Edith. Or actually yung Edith pwede rin. Pwede talaga. Ano pa ba nga ibang options? Franco! And Forza! Nagbabalik ang mga hero.
And Claude What? naman. Anong thoughts? Anong No thoughts? way. Gusto kong malaman ng thoughts dito No ni way. Midnight. No, Naku na pa, masyadong no late way. game. Si Night Mid. Suotin mo na yung ano mo. Neck pillow mo. Masyadong late game. Masyadong late game. Parang walang early game tong KSA, yung Louis parang di nila magagamit. I mean siguro potentially with Claude. Pero yung ang problema nila dito kasi yung Uranus sa early game. Parang pwede dito, pwede maging super aggressive. Pwede maging super aggressive ng Indonesia honestly. Parang kung lalaroin nila ng tama to, kahit i-dive nila, walang problema. Basta manalo lang sila ng early game. Oo nga kasi yung damage naman ng XB, hindi agad siya talaga may kita. Ano na talaga siya, makunat lang siya. And viable for team fights. Pero oo nga, ngayon na sinabi mo na super late game. Ngayon ko na-realize super late game nga kasi kahit yung Louis naman dito, hindi talaga burst. Parang hindi mo naman i-expect na siya yung main damage dealer ng early game. Not unlike for the side of Indonesia, kahit yung Alpha, pwede maka-solo kill, may chance pa for a snowball. Pag nakuha lahat ng objective, meron pa silang Franco na pang-delay. At saka yung lalayo pa tayo yung typical Franco 1-1 sa lane before. Na pag na-hook, diretso ka first kill, tapos activated crossbow ng instant kill for the gold lane. Ang dali nung parang ang dali nung buhay ni Chewe dito. Mag-i-enjoy siya sa Cloud lane, di ganun kasama yung matchup na yun. The Alpha is gonna have a fantastic time. Wala masyadong problem na kailangan intindihin. It's just a Louis and a Cho. Kumbaga pag nagamit na yung duality, libre ka nang gamitin. Kapag nagamit niya na yung combo na first skill, second skill, libre ka nang gamitin yung Spirit of Alpha mo. So ang daming pwedeng i-utilize dito ng Indonesia laban sa Saudi Arabia. So tingnan natin guys, ang mga sarili natin. Dahil mamaya, may kita naman natin is gonna be the game for this battle for third. Again, game number 2 na to for KSA. Medyo it's gonna be a long journey for them to pull off this type of hero composition. Pero based naman sa kanilang naipakita ng game number 1, parang kaya naman. Pero medyo butas ng karayom ang kanilang papasukin pa nagkataon. Oo, kasi sa totoo lang parang mas madali i-pull off yung lineup Mas madali i-pull off yung lineup kanina. Even though I would say mas mataas ang chance nito to come back in the late game, pero mas mahirap kasi yung early game. So yun yung nagpapahirap for Saudi Arabia kasi pwede maging sobrang aggressive dito yung Indonesia, pero yung Uranus pinadugo nila. Oo, tsaka napilitan mag-flicker By the way, si Troll. So, probably ipipilitan lang dito na side ng KSA. Pwede. Pero si Luke, madulas talaga si Luke. Mapahil naman or Uranus ang kanyang gamit. So, range naman plus a hook para dito sa side ng Indonesia. Even flicker dito ni Captain na gamit na Sans ang makukuha dito ng KSA. Greedy si Sans, mga kaibigan. And si Kafit mabubuhay pa rin. Tumatawa siguro siya ngayon. Pero nalungkot si Kiboy na wala yung kanyang kapartner. Pero Sabi niya, malaking yun. Actually, malaking bagay yun. Oo. Yung mid pa naman din, so hindi na magagawa yung usual na para magpapa-XP muna sa may EXP lane, tapos ipapa-level 4 si Kiboy para instantly masasecure nila yung turtle. But we'll see kung paano paghabol na gagawin dito ng side ng Indonesia, specifically for Sans lane. At makapansin ko na, si Troll ay malikot pala talaga mag-chow. Oo. Magaling nga nagagalingan niya ako sa show niya. Alam niya kung kailan magpo-poke, alam niya kung kailan mag-zone. Pero yung yung top lane naman, medyo pantay pa rin naman yung Claude, tsaka 1-1. I'm actually surprised na medyo passive yung lane na yan. Usually medyo dominated yan by the 1-1. Okay, so merong hook by the way para rin sa side ng Indonesia at papasukin na nga dito si Tarzan. Ginamit na yung retry para mas slow pero buhay pa rin. Retry din niya, ginamit na niya. So Tarzan is gonna be down. Habang Fenrir Airsec hindi aabot sa ibang mga players. Albert napatay din. Natagpuan, napatay ang mga jungler ng dalawang koponan na naglalaban ngayon. Si Albert hilig mag-ultiin no? Parang hintay mo kaya mag-poke yung kampi mo. Parang pwede naman Pwede naman kaya mag-turtle ka lang. Mag-turtle ka lang. Hindi naman makakalapit sa station Oo, medyo mainit Ang tagline dito ni Albert ay fight or flight. Pero yung flight niya, palipad dun sa kalaban. Kaya ang mangyayari sa kakampi, fight na agad. Kaya nga Pagkaso pag nagkamali naman siya, ang ending nun, flight, pabalik sa Indonesia. Naku po, binigyan si Chewe 4 na members mula sa Saudi Arabia. Medyo
Medyo ang kalat ng Oo, medyo makalat yung laro ng medyo makalat yung laro ng Indonesia. Parang hindi makapag-focus sa isang gusto mangyari habang yung Saudi Arabia naman ay focus lang sa goal. Sabi nila kanina, okay na contest natin yung turtle. Hindi nila nakuha, nagkapatayan yung jungler. Okay lang yung Tarzan, late game ka pa naman. Punta tayo sa gold lane. Oo, pinupuruhan talaga ng KSA si Chewe. Kahit dun sa nangyaring game number 1, although solo lang yun. Tsaka alam kasi siguro nila naiikot na ni Kiboy ay dun sa may gold lane, kaya binigyan na nila ng edge si Sano para hindi din talaga maikutan from time to time dito ng Indonesia. So dahil dyan, 3 kills para sa Saudi Arabia, nakuha ng Indonesia yung turtle, yes, pero hindi ganun kalaki ang kalamangan. So anytime pwede nila sila mag-zone against the players of Indonesia para sa ating game, parang babalik to rin pa nga midnight. Parang laging gold lane ang ikot ng KSA. Kaya nga kasi alam nila na ito talaga yung butas na pwede nilang palakihin. Kapag tumaba yung Claude, medyo malilimitahan yung effect ng 1-1, and also that just means na lalaki yung window ng Saudi Arabia from the late game. Pero nanatipin na naman. Kaya ito, bottom lane. Ayun na. Look! Oo, si Kuya Luke ay kamunti ka na maging Skywalker pero hindi na papawokin dito ng KSA. That's gonna be a kill for the team. Pero sa may top lane naman yata meron trade na gagawin ang side ng Indonesia. Nagka-flickeran ang mga players at yung Purify din nagamit na ni Sano. So that's gonna be a space para kay Chewe na makuha yung plates doon sa itaas. Hindi ata worth it yung diversion na yun kasi pagbalik ni Luke, abutan pa rin niya yung minion wave, madidipush pa rin niya yung lane na yan. So hindi ganun kalaki yung impact na nawala yung Reynos for at least 12 to 15 seconds. Kasi nandito pa rin naman sa baba and makamatay pa ka Sanji. Yan ang worth it kasi ngayon kailangan babaan ng Saudi Arabia yung XP. And pwedeng gawin ng Indonesia dito is controlin yung mid and also just have full control over the turtle area. Oh, nakapag-double lane pa si Chewe. So may sipa para kay Troll. Hawak si Luke, napakakuna talaga ng kanyang hero. Meron pang hook at mawala ng Pirago armor. Pero dati yung mga players dito na side ng KSA, itutuloy pa rin ang laban. Sans patay na. So tatlo laban sa tatlo dito sa may turtle pit. Hawak si Albert, halos mawala na ng buhay. Isang pitik na lang. Wow. Hindi mo tumama kaya flicker para ma-secure na. And even Troll ay aalis with that sumpo. Look, nakahabol dito ng Phobius and mapatay pa rin siya ng Saudi Arabia. Again, medyo makalat yung nagiging team fight dito for both teams. Napatay pa nga ni Kiboy, Hinuk. Napatay na ako, Oo, harap-harapan, napatay niya si Troll. Pero si Albert kasi ulti eh. May parent strike naman, patay ni X-Borg by the way. Inultihan pa niya. Nung hinahabol na siya ng Louis at ng Phobius, wala tuloy siyang ulti. So, medyo napapahamak yung laro dito ng Indonesia kasi sa mga greedy decisions dito ng Indonesia. And again, importante yun. Dito natin dinidiscuss para lang mapakita yung mali. Pero dinidiscuss natin to kasi posible na makakambak ang Saudi Arabia dito sa game number 2. Oo, kasi ang dami mga moments sana na pwedeng kalmado na lang, pero parang sila nagbibigay ng opportunity. Tama ba? Parang ganun yung gusto mo sabihin, opportunity para makahabol. Wait, Bloody Hunt, ginamit sa top lane, plus the third airstrike, si Troll ay patay, dahil si Sanjin even coffin. So aalis ka ng mga players ng Indonesia. Habang Blaze dito naman kay Sano, na-zone out siya ni Albert, pero si Kiboy ay patay na. So humahabol at nananalo dito ang KSA pagdating sa teamfight, pero napakakunat ni Albert laban dun sa dalawa. So makakatakas pa siya dito, pero parang hahabulin na. Dadating din na si Tarzan, pero hindi gagamitin last insanity at nakita natin siya nag-ulti para umalis. Hindi naman papasok ngayon. Yung ulti na yun maganda kasi inultihan niya yung Claude. Tapos fortunately for him, yung Claude ay may mga kataming minion waves, so kahit na-outlast niya yung damage output ng Blazing Duet with the sustain na meron si Alpha. So yan yung mga magandang ulti. Oo nga yung mga kailangan niya, yun yung parang kung ano ang mas importante. Ayun na si Coffin. Si Coffin ay makakaf yata dito, pero hindi. Meron sipa at sasalubungin nga lang. Naku, delikado yata ni si Tron and successfully mapatay na nga sa ilalim ng torre si Luke. Kamuti ka na si Luke, pero pwede salubungin dito ni Sanjin, even Tarzan. Pero si Kiboy and Chewe, or si Kiboy lang pala, ay naka-ready. Ang kunat ni Luke. Sobrang kunat ni Luke. Ito, wala papatay dito dahil makunat si Luke, meron na hook. Okay, last insanity ginamit. Wala ng Firaga armor. Kalahati na yung buhay nung torre dito sa gitna. At lumalaki midnight ang kalamangan dito na side ng Indonesia. Yep, bago-babo na ang Indonesia rito. Di ko alam actually kung ano ginagawa nila sa may bot. May paspon na turtle.
Para kino-cover yung mid lane. Pa-transition ng bot tapos cover mid. Pero may diversion Chantel, di na nakita to. Si Albert! Oo. Naku, si Albert ang kanila nahuli. And Albert's Gravina. Oy, nakuha niyo muna yung turtle bago makapatay dito ng mga players sa side ng Saudi Arabia. Si Tarzan ay maliliparan habang si Kuboy naman ay pwedeng lipatan. So Sanji is down. Nabaliktad pa nga. Akala natin surprise play para sa Kingdom of Indonesia pero si Chewe triple kill na with that 1-1. Wala, kulang talaga. Kulang pa yung damage ng Saudi Arabia. Hindi pa nila oras. Maganda sana yung naging play na yun. Maganda sana yung diversion. Medyo problematic lang din for Indonesia na nandun kasi yung tatlong player sa kanan. So naiwan si Albert mag-isa. Pero na-secure ni Albert yung turtle. Nagkaroon siya ng turtle shield. Nagka-buff yung kanyang mga teammates. And again, kulang pa talaga sa damage output dito yung Saudi Arabia. Oo nga. Ito nga yung sinasabi mo. Ay, yung totoong-totoo yung sinabi ni Midnight, guys, bago mo. Ay, grabe naman! Totoong-totoo din na nagigigil sila sa middle lane. Si Sans, hindi na nakalipad pa. Pero totoo yung sinasabi ni Midnight dito, yung mga surprise play talaga nagiging efficient ngayon for KSA kasi kailangan ng bulagain. Kasi pag long yung teamfight, kulang na kulang pa sila sa damage. Even si Luke nga ay sometimes hindi na ma-burst out. So, kahit si Chewe dito, as much as possible, ayaw muna siguro nila makasalubong. Kasi if not, pwedeng i-shred lahat ni Chewe ang kanilang mga buhay. Oo. Medyo nagiging minamakro pa rin naman ng Indonesia itong laro na to. Pero I would say, parang mas maganda na medyo aggressive sila kasi ngayon, Saudi Arabia yung nagiging super aggressive. And because of this, medyo nai-equalize yung playing field ng ating game. Even if sabihin natin may 4,000 something gold na lead ang hawak ang Indonesia, nagkakaroon pa rin ng farm si Sano, nagiging reactive dito yung Indonesia. And medyo nagiging objective-based yung kanilang laro na parang hinihintay nila yung turtle, hinihintay nila yung lord, pumapwesto sila sa tower, when in fact parang kaya kasi nila makipaglaban because of the Uranus, the Farsa, and also the Franco. Eto. Parang hindi na ma-enable yung 1-1. Oo nga eh. So, ano na to? Probably makasira ng inhibitor turret dito yung Indonesia pag nakuha nila to. Pero ang hirap din talaga pumasok. Hirap pumasok kung ikaw yung KSA. Pero space muna binibigay na kay Sano. By the way, nakakangat-ngat na Tori dun sa may bottom lane. So, i-reset muna dito yung Lord. So, habang si Luke ay babalik na din ang buhay. So, space given and created para kay Sano. Last Insanity ay ginamit na. Si Tarzan pwede na maging target at nilalaban pa rin dun sa may Lord. Meron na may Immortality. Pero Lord mapupunta pa rin sa side ng Indonesia at mangangat-ngat pa nga. Dito si Sanji, ginamit doon yung conceal para makatakas sila sa mga players. Si Luke, hinaharapan lang. Dito yung dalawang players ng side of Saudi Arabia and Luke at San sa ilalim ng tore para lang makapag-burst. Napatay pa nga si Coffin. So 3 players down sa side ng Saudi and even Troll. O si Luke. Ang kunat ni Luke. Sobrang kunat ni Luke, men. Sobrang kunat ng Uranus. Ang taas din ng region. And inubos nila yung tower kahit wala silang minion wave. May Lord pa parating doon sa may top lane. Susunod na rin yung mid lane dito. Dalawang tore pa yung kailangan trabahuhin ng Indonesia and Saudi Arabia. Baka pagsisiyan nila yung nangyaring play doon sa Lord. Namatay si Tarzan. Nakakuha sila ng tore pero namatayan sila tatlong members dito. Lord, nasa base na ng Saudi Arabia. Tingnan natin kung paano gagawin dito ng Saudi Arabia dahil kahit yung gitnang tore ay parang gusto na rin kuhanin ng Indonesia. Meron pang minion wave na dadaan para sa kanila. Flicker! Biglang lumiko yung flicker. Supposedly si Sansa na magiging target nila pero may pagbawi ng Hawk at si Sanji pang mga patay. Isa sana sa pag-front na Saudi Arabia mga patay dito ng Indonesia. Kaya unti-unti silang mapapaatras. And that's it. Narinig na natin yung call. Meron pang minion wave dito sa Indonesia at unti-unti na nga nilang patutumbahin ang mga players ng Saudi Arabia at hindi na nga makakadepensa pa even si Troll. And it's gonna be a wipeout para sa Indonesia at ang ating bronze medalists for ISF World Esports Championship 2024 walang iba kundi ang Team Indonesia. Third place para sa Indonesia, taking home 20